Kapag sinabing pinakamalakas na bansa sa mundo, isang bansa lamang ang nasa tuktok nito. Ito ang Estados Unidos. Ang usaping ito ay hindi lamang paramihan at palakasan ng armas, kundi ng usapang presensya, teknolohiya, at kakayahang magsagawa ng digmaan sa anumang sulok ng daigdig. Sa lupa, sa dagat at himpapawid, at pati na rin sa kalawakan, ang USA ang naghahari. Mayabang ba? Baka, pero may dahilan. Sa episode nating ito, ating pag-usapan kung bakit nga ba ang USA ang tinuturing na pinakamalakas na bansa sa kasalukuyan. Unahin natin ang military budget. Ang USA ay may military budget na mahigit 850 billion US dollars. Mas malaki pa kaysa sa pinagsamang gastos ng China, Russia at maraming mga bansang NATO. May military presence ang USA sa bawat kontinente. Meron silang base sa Japan at Korea, sa Germany at Italy, sa gitnang silangan tulad ng Qatar, Bahrain at Iraq, at maging sa kontinente ng Africa kagaya ng sa Djibouti, ang Camp Lemonnier, ang pangunahing base militar ng mga Amerikano sa kontinente. Pati na rin sa mga liblib na isla kagaya ng Guam at Diego Garcia ay mayroon ding presensya ang mga Amerikano. Masasabi natin na sa bawat rehiyon ng daigdig, merong tropa o asset ang mga Amerikanong nakapwesto na laging handang sumalakay o dumipensa anumang oras. Dagdag pa dyan ang kanilang kapangyarihang diplomatiko. Kaya nilang impluwensyahan ang mga bansang kaalyado nila gamit ang military aid, weapons deal, intelligence sharing at joint military exercises. Sa pamamagitan ng foreign military financing, binibigyan nila ng armas at training ang kanilang mga kaalyado kagaya ng Israel, Egypt at Ukraine. Sa Asia Pacific, patuloy ang presensya ng mga Amerikano sa pamamagitan ng balikatan exercises sa Pilipinas, ang RIMPAC exercises sa Pacific region, at ang kanilang regular na Freedom of Navigation operation sa South China Sea. Kapag gustong iparamdam ng mga Amerikano ang kanilang puwersa, hindi lamang ito sa pamamagitan ng armas, kundi maging sa politika, ekonomiya at kanilang diskarte. Sa himpapawid, ang USA ang naghahari. Hindi lang ito dahil sa marami silang eroplano, kundi dahil na rin sa kalidad, kakayahan at teknolohiya na mayroon sila. Sa dami ng combat-ready aircraft ng Amerika, mula sa stealth fighters hanggang strategic bombers, ang kanilang Air Force ay kayang makipaglaban, magpatrolya at mambomba ng mga precision target kahit sa pinakaliblib na bahagi ng daigdig. Sa dami ng eroplano nila, ang United States ang may pinakamalaking Air Force sa buong mundo na binubuo ng 13,000 military aircraft na operational, kabilang na ang mga fighter jet, bomber, transport plane, tanker at drones. At alam mo ba kung sino ang second largest Air Force? Ito ang US Navy. Oo, tama ka sa narinig mo. May sariling air asset ang US Navy na binubuo ng mga jet mula sa mga carrier wing, electronic warfare aircraft at maritime patrol planes. Ang USA ay may arsenal ng ilan sa mga pinakamoderno at makapangyarihang fighter jets sa daigdig. Ang F-22 Raptor stealth fighter, isa sa pinakamaneuverable at lethal fighter sa daigdig. Dinisenyo ang fighter na ito para sa air domination at hindi ito basta-basta makikita sa mga radar. Kasalukuyan, mayroong 180 units ng F-22 Raptor ang US. Bagamat itinigil na nila ang produksyon nito, nananatili ang Raptor bilang elite jet na wala pa rin katumbas pagdating sa air-to-air combat. Pagdating naman sa multi-role fighter jet, namamayagpag ang F-35 Lightning II, ang pinaka-advanced at pinakasikat na stealth multi-role fighter jet sa buong mundo. Ginagamit ito hindi lamang ng USA kundi ng kanilang mga kaalyado tulad ng Japan, Israel, UK at Australia. Napaka-versatile nito kung saan pwede itong gamitin sa air-to-air combat, air-to-ground operation strikes at electronic warfare. Meron itong tatlong bersyon. Ang F-35 para sa Air Force, ang F-35B para sa Marines na kayang mag-vertical landing,
at ang F-35C para sa Navy na nakadisenyo para sa mga aircraft carrier. Sa kasalukuyan, mahigit 900 ang operational F-35 units ng USA at tuloy-tuloy pa ang kanilang produksyon. Pagdating naman sa strategic bombing, ang USA ay armado ng B-2 Spirit bomber na itinuturing na multo sa radar. Kayang-kaya nitong lumipad ng libo-libong kilometro mula sa base nito at maglaglag ng precision-guided bombs habang invisible sa mga kalaban. Pero hindi lamang basta-bastang bomba ang dala nito. Ang B-2 ay may kakayahang magdala ng B-61 at B-83 nuclear bomb at maaaring armasan ng air-launched cruise missile na may nuclear warhead. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 20 operational unit ng B-2 ang Amerika na kanilang ginagamit sa mga pinakamahalaga at high-risk mission. Kasama rin sa strategic arsenal ng Amerika ang B-1B Lancer, kilala bilang Bone Bomber. Isa itong supersonic heavy bomber na kayang magdala ng malalaking payloads ng precision-guided at conventional bombs. Sa ngayon, may humigit kumulang 60 B-1B units na aktibo na ginagamit sa mga rapid strike mission kung saan kinakailangan ang firepower at bilis. At syempre, hindi mawawala ang legendary B-52 Stratofortress, ang icon ng US Air Force mula pa noong Cold War. Bagamat mahigit 60 years old na ang disenyo nito, tuloy pa rin ang operasyon ng higit 70 na mga B-52. Ang B-52 ay kayang magdala ng nuclear at conventional weapon at meron itong range na kayang ikutin ang halos buong mundo. Bukod sa mga stealth bombers at multi-role fighters, may iba pang specialized attack craft ang USA tulad ng A-10 Thunderbolt Warthog, isang low-flying, heavily armored attack plane na kilala bilang tank killer gamit ang iconic nitong GAU-8 Avenger cannon. Mayroong 280 na mga operational unit ng A-10s ang US Air Force na patuloy nilang ginagamit sa kabila ng pagiging matandang disenyo nito. Mayroon ding F-15E Strike Eagle, isang 2-seater long-range multi-role strike fighter na ginagamit para sa mga deep strike mission. Sa kasalukuyan, mayroon silang 200 units sa mga lumang eroplanong ito. Dagdag sa F-15, meron din silang FA-18 Hornet at Super Hornet na ginagamit ng Navy at Marines na siyang backbone ng kanilang naval aviation. Ang mga ito ay versatile, carrier-capable jets na ginagamit sa air-to-air combat at air-to-ground attacks. May higit 500 units ang Super Hornet na active na siyang literal na backbone ng air power ng US Navy. Ang mga F-15 at mga Super Hornet ay ginagamit pa rin ng US military sa kabila ng kanilang katandaan ay dahil hindi lahat ng misyon ay nangangailangan ng stealth technology. Sa maraming kaso, mas mahalaga ang kakayahan nilang magdala ng mas maraming armas, tumagal sa himpapawid, at magbigay ng matinding suporta sa ground forces. Mas cost-effective din gamitin ang mga ito sa mga low to medium threat environment kung saan hindi kinakailangan ang mahal at classified stealth capabilities. Sa madaling sabi, ang F-15 at ang mga Super Hornet ay praktikal, subok na at deadly pa rin kahit luma na sila. Bukod sa mga offensive aircraft na ito, meron ding libo-libong cargo planes at drones ang US military. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong humigit kumulang 5,000 na mga transport plane ng US military na kabilang sa kanilang logistic fleet. Ang C-130 Hercules ay ginagamit para sa mga short-range tactical supply mission kung saan mayroon silang humigit kumulang 400 units. Ang kanilang C-130 fleet ay aktibo at ginagamit sa halos lahat ng US military operation mula sa mga disaster relief hanggang sa mga frontline resupply mission. Ang mas malaking C-17 Globemaster III naman ay mayroong 220 units kung saan kaya nitong maglipat ng mga tangke, troop formation at equipment sa loob lamang ng ilang oras kahit sa pinakamalalayong base militar. May payload capacity ito na 77 tons kung saan kaya nitong magdala ng isang M1 Abrams tank o 4 na armored vehicle ng sabay-sabay. May range itong humigit kumulang 4,500 kilometers habang fully loaded at kaya rin itong lumapag sa mga magaspang at semi-prepared na mga airstrip kaya naman napaka-useful nito sa mga labanan at humanitarian mission.
Mayroon din silang humigit kumulang 500 units ng KC-135 Stratotanker at ang mas modernong KC-46 Pegasus kung saan nagbibigay ang mga ito ng kakayahang mag-refuel sa mga jet habang nasa ere. Ang mga refuel airplane na ito ang nagbibigay sa US Air Force ng halos walang kapantay na endurance at flexibility sa ere. Kung nanaisin ng US Air Force na lumipad sa kabilang bahagi ng daigdig, kayang-kaya nila anytime, anywhere nang walang hinto. Ito na ang tinatawag nating global reach to air power logistics. Pagdating sa dagat, wala ring tatalo sa US Navy. Sila ang may pinakamalaki, pinakakompleto, at pinaka-advanced na naval force sa buong mundo. Kung ang Air Force ang hari ng himpapawid, ang US Navy naman ang emperador ng karagatan. Mayroon silang 11 active aircraft carrier, samantala ang mga susunod na bansa gaya ng China ay mayroong 2 lamang. Ang bawat US carrier ay literal na floating military base na may habang 330 meters, may bilis na 37 km per hour, at may kakayahang mag-operate ng halos 100 araw nang hindi bumabalik sa puerto. Pinapagana ang mga ito ng 2 nuclear reactor na nagbibigay ng halos walang limitasyong range at supply ng kuryente sa buong barko. Ang crew ng bawat aircraft carrier na ito ay aabot ng 5,000 personnel, kabilang na ang 3,000 sailor para sa operasyon ng barko at humigit kumulang 2,000 aviators at marines para sa mga aircraft at support operation. Bawat isa ay may bitbit na 70 aircraft kabilang na ang FA-18 Super Hornet, electronic warfare jet kagaya ng EA-18G Growler, surveillance drone, at ang E-2D Hawkeye early warning planes. Ang pinakamalaki at pinakamoderno sa kanilang Ford-class supercarrier ay ang USS Gerald Ford o ang CVN-78. Kasalukuyan itong nakadeploy sa Atlantic at Mediterranean region bilang bahagi ng NATO Maritime Readiness. Ang lakas ng mga Amerikano sa karagatan ay hindi lamang sa kanilang surface ship. Ang US Navy ay may humigit kumulang 50 nuclear-powered attack submarine, kabilang na ang Virginia-class at Los Angeles-class. Ang Virginia-class ay may habang 115 meters, may kakayahang magdala ng mga torpedoes, Tomahawk cruise missile, at advanced sonar system. Gayunpaman, ang tunay na haligi ng US Navy pagdating sa kanilang strategic power ay ang kanilang Ohio-class ballistic missile submarines o tinatawag na boomers. Mayroong 14 nito kung saan bawat isa ay may kakayahang magdala ng 20 Trident II D5 nuclear missile. Ang mga boomers ang nagbibigay sa Amerika ng kanilang second strike capability kapag naganap ang isang nuclear war. Kahit mawasak ang lahat ng kanilang mga land-based nuclear weapons, kayang-kayang gumanti ng Amerika gamit ang kanilang mga nuclear submarine. Para suportahan ang kanilang mga carrier at mga nuclear submarine, ang USA ay mayroong 20 Ticonderoga-class guided missile cruiser at humigit kumulang 90 na mga Arleigh Burke-class destroyer. Ang mga missile cruiser na ito ay may displacement na halos 10,000 tons at kayang magdala ng humigit kumulang 122 na vertical launch system kung saan pwedeng ikarga ang mga Tomahawk cruise missile, standard missile at anti-submarine rockets. Ang kanilang papel ay command and control at protektahan ang mga aircraft carrier. Samantala, ang mga Arleigh Burke-class destroyer naman ay may displacement na humigit kumulang 9,000 tons at meron naman silang 96 na mga vertical launch system. Meron din ang mga destroyer na advanced radar system kagaya ng Spy-1D. Ginagamit ang mga destroyer para sa missile defense, anti-aircraft warfare, anti-submarine warfare at surface engagement. Kapag pinagsama ang aircraft carrier, mga nuclear submarine, at ang kanilang mga escort na cruiser at destroyer, tinatawag itong Carrier Strike Group. Karaniwan itong binubuo ng isang carrier, 2 hanggang 4 na guided missile destroyer, isang cruiser, isang nuclear attack submarine, at 2 hanggang 3 supply ship. Dagdag pa rito ang kanilang 70 aircraft na binubuo ng mga fighter jet, mga surveillance at electronic warfare planes. Sa kasalukuyan, ang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group o ang
CSG-5 ang nakadeploy sa Indo-Pacific region kung saan ang Japan ang nagsisilbi nitong home port. Isa ito sa pinakamahalagang strike group na malapit sa Pilipinas na regular na nagsasagawa ng mga patrol at joint exercises sa West Philippine Sea bilang tugon sa regional tension kagaya ng agawan dito. Ang US Army ang pinakamalaki at pinakakomprehensibong sangay ng US military. Mayroon itong humigit kumulang 450,000 na mga sundalo na handang mag-deploy sa anumang bahagi ng daigdig. Bukod pa rito ang humigit kumulang 190,000 na reserve forces na maaaring tawagin sa panahon ng digmaan. Ang mga reservist na ito ay bahagi ng Army Reserve at ng Army National Guard na regular na sumasailalim sa training upang manatiling handa sa anumang deployment. Ang karaniwang platoon ng mga sundalong Amerikano ay armado ng M4 carbine, M249 light machine gun, at M320 grenade launchers para sa kanilang mga military operation. Sa anti-armor at anti-air mission naman, gumagamit sila ng Javelin missile at Stinger manpads. Mayroon din silang access sa night vision goggles, combat drones at modular body armor system. Dahil sa mga modernong kagamitang ito, ang mga sundalong Amerikano ay nananatiling adjustable at ligtas sa kahit anong klima at klase ng labanan. Para naman sa mga espesyal na misyon, may mga elite unit din ng Army kagaya na lamang ng 75th Ranger Regiment, ang Green Beret at Delta Force. Ang 75th Ranger Regiment ay airborne light infantry na bihasa sa rapid deployment, direct action raid at airfield seizure mission. Ang Green Beret naman ay eksperto sa foreign internal defense. Sila ang nagsasanay ng mga allied forces at madalas gamitin sa unconventional warfare at special reconnaissance. Samantala, ang Delta Force naman ay isang Tier 1 special unit kung saan tumutugon sila sa mga pinakamapanganib at classified na operasyon tulad ng counter-terrorism, hostage rescue at high-value target elimination. Pagdating naman sa armored warfare, namamayagpag din dito ang mga Amerikano. Gumagamit sila ng Abrams M1A2 tanks, isang dambuhalang halimaw na merong 120 smoothbore main gun na kayang sumira ng kahit pinaka-advanced armored vehicle. Protektado naman ito ng composite armor na pinatibay ng depleted uranium at ang mga reactive defense system laban sa mga anti-tank missile. Kaya nitong tumakbo ng 67 km/h sa kabila ng napakabigat nitong timbang. Ang effective range ng main gun nito ay humigit kumulang 4 na kilometro. Kumpara sa mga karibal nitong tangke, ang Abrams tank ay subok na sa mga labanan kagaya na lamang ng sa Iraq, Afghanistan at iba pang mga war zone. May halos 2,500 operational unit ng Abrams tanks ang mga Amerikano na nakakalat sa kanilang mga operational zone. Dahil sa features ng Abrams tank, ito ang tumatayong benchmark ng modern armored warfare. Matatag, makapangyarihan at subok na sa maraming digmaan. Kasama rin sa armored force ng mga Amerikano ang Bradley Fighting Vehicle at ang Stryker Armored Vehicle na ginagamit sa troop transport at frontline engagement. Ang M2 Bradley ay isang infantry fighting vehicle na mayroong 22mm Bushmaster chain gun at TOW anti-tank missile launcher. Meron itong kapasidad na magsakay ng 6 na sundalo bukod sa 3 crew at ginagamit pa sa mga mechanized infantry assault habang nagbibigay ng support fire at armor protection. Sa kabilang banda, ang Stryker ay isang 8-wheeled armored personnel carrier na may iba't ibang variant. Ang onboard armor nito ay kayang labanan ang pagsabog ng mga improvised explosive device at mga small arms fire. Karaniwan itong armado ng 50 caliber machine gun o ng MK-19 grenade launcher. Merong kapasidad ang Stryker na magsakay ng 9 na sundalo at 2 crew. Ang kombinasyon ng mga Abrams, Bradley at Stryker ay nagbibigay ng matinding firepower, flexibility at mobility sa armored force ng mga Amerikano. Pagdating naman sa artillery, namamayagpag ang M109 Paladin self-propelled howitzer, ang pangunahing 155mm howitzer ng mga Amerikano. Meron itong effective range na 24 hanggang 30 kilometers kung saan kaya nitong magbitaw ng 6 na bala kada minuto. Kayang-kaya din itong tumakas ng mabilisan dahil ito ay self-propelled.
Gumagamit din ang mga Amerikano ng 155mm towed howitzer kung saan mas magaan at mas madali itong dalhin sa ibang lugar. Ginagamit ito ng Army at ng Marines para sa kanilang mga expeditionary mission. Para naman sa mas mobile at long-range precision strike capability, nandyan ang hinahangaang HIMARS o ang High Mobility Artillery Rocket System. Kaya nitong magpadala ng 6 na guided rockets o isang tactical missile na may range na umaabot ng 300 kilometers. Kilala ang HIMARS sa matinding accuracy at kakayahang tumira at mabilisang tumakas para hindi makaganti ang mga kalaban. Dahil sa mga kakayahang ito, ang HIMARS ay napatunayang game changer sa modern warfare, lalo na sa mga operasyon sa Ukraine at Middle East. Pero pagdating sa bilis ng pagresponde, walang kapantay ang US Marine Corps. May humigit kumulang 180,000 active personnel. Sila ay laging handang sumugod sa mga dalampasigan gamit ang kanilang amphibious assault ship tulad ng USS America at Wasp-class vessels. Ang Marines ay may sariling asset kagaya na lamang ng Osprey tilt-rotor aircraft, Super Stallion helicopters, at close air support kagaya na lamang ng Harrier at ng F-35B. Ang kanilang kakayahan na magsagawa ng full-scale amphibious assault at expeditionary warfare ang dahilan kung bakit ang mga Marines ang laging nasa unahan sa unang bahagi ng mga digmaan. Sanay sila sa mabilisang deployment gamit ang air-sea platform at kaya nilang mag-operate kahit sa mga lugar na walang established infrastructure. Kaya naman, sila ang ideal force para sa mga shock operation at crisis entry mission. Bukod sa matinding kagamitan, ang US Army at Marines ay batikan dahil sa kanilang battle experience. Sa katunayan, mula pa noong World War II, halos walang dekada na hindi nakipaglaban ang US Army mula sa Korea at Vietnam hanggang Persian Gulf, Iraq, Afghanistan at iba pang operasyon sa buong mundo. Ang US military din ang tinuturing na pinakamoderno at technologically advanced na hukbo sa daigdig. Sa likod ng bawat sundalo, barko at eroplano, may nakakabit na makabagong teknolohiya mula sa AI-guided weapons hanggang sa satellite network na bumabalot sa buong mundo. Unahin natin ang DARPA o ang Defense Advanced Research Project Agency. Ito ang research arm ng US military na responsable sa mga futuristic weapon tulad ng robotic soldier, autonomous drone, hypersonic missile, advanced cyber system at kahit ang mismong teknolohiya ng internet. Mayroon ding US Cyber Command, isang sangay ng US military na ang misyon ay simple pero napakahalaga. Protektahan ang digital infrastructure ng Amerika laban sa mga cyber attack, hacking, espionage at data sabotage. At kung kinakailangan, ang US Cyber Command ay maaari ding magsagawa ng mga cyber offensive laban sa kanilang mga kalaban. Binubuo ito ng mga cyber warrior, mga analyst at engineer na laging nakaalerto sa mga digital threat mula sa mga kalaban kagaya ng China, Russia, Iran at maging North Korea. Ito ang bagong battlefield ng mga Amerikano. Hindi kita pero napakahalaga. Ito'y dahil sa isang click lamang, maaaring mamatay ang buong power grid ng isang bansa, maparalyze ang kanilang mga satellite o ma-expose ang mga top secret info ng mga gobyerno. Kaya naman, napakahalaga ng cybersecurity sa makabagong panahon. Pagdating naman sa kalawakan, nariyan ang US Space Force, ang ika-6 na sangay ng US military. Ang kanilang trabaho, isecure ang satellite communication, missile detection system, at global positioning infrastructure na ginagamit hindi lamang ng militar, kundi pati ng mga sibilyan. Pagdating sa AI at autonomous warfare, nangunguna rin ang mga Amerikano. Mula sa drone swarm simulation hanggang AI-assisted targeting system, sinisigurado ng US military na mas mabilis, mas matalino, at mas deadly ang kilos ng kanilang mga unit. Sa larangan ng drone warfare, ang USA ay gumagamit ng MQ-9 Reaper, isang unmanned aerial vehicle na may kakayahang mag-surveillance at tumatake mula sa libu-libong talampakan sa ere. Meron itong operational range na higit 1,800 kilometers, kayang manatili sa ere ng higit 27 hours at magdala ng iba't ibang armas kagaya ng Hellfire missile.
Ginamit ito ng mga Amerikano sa kanilang mga counter-terror operation sa Middle East, Africa at South Asia. Bukod sa Reaper, gumagamit din ang mga Amerikano ng Global Hawk, isang drone para sa high-altitude long-endurance reconnaissance, at ang Switchblade loitering munitions na ginagamit para sa mga ground troops. Ang Switchblade ay isang maliit na kamikaze drone na maaaring paliparin mula sa backpack. Ang mga nabanggit na ito ay bahagi ng drone ecosystem ng US military na nagsisilbing kanilang mga mata at tenga at kung kinakailangan bilang kamao para sa kanilang mga kalaban. Sa kabila ng lahat ng nabanggit, ang tunay na lakas ng US military ay hindi lamang sa dami ng kanilang armas o kanilang modernong teknolohiya. Ang pinakamahalagang sandata ng USA na nagpanalo sa kanila sa dalawang World War ay ang kanilang kakayahang suportahan at panatilihin ang kanilang puwersang lumalaban saan mang bahagi ng daigdig. Ito ang kanilang logistics. Ang US military ay may tinatayang humigit kumulang 5,000 transport plane na kinabibilangan ng C-130 at C-17 Globemaster. Sa kalupaan, ang US Army at Marines ay may libo-libong mga truck, mobile fuel units at field support system na ginagamit para maghatid ng pagkain, bala, medical supply at gasolina mula sa base hanggang frontline. Hindi rin mawawala ang kanilang Military Sealift Command na binubuo ng daan-daang mga cargo at supply ship na kayang magdala ng napakaraming mga sundalo at kagamitan nila sa karagatan. Ang tunay na lakas ng US logistics ay hindi lamang sa bilang ng kanilang mga barko at eroplano. Ito ay nakaugat sa malawak na manufacturing capacity ng Estados Unidos. Sa oras ng krisis, kaya nilang mag-ship mula sa paggawa ng kotse tungo sa paggawa ng mga tangke, mula sa factory ng mga washing machine tungo sa paggawa ng mga artillery shells. Ang pinakamalagim na kapangyarihan na mayroon ng US military ay ang kanilang nuclear force na kayang wakasan ang buhay sa daigdig. Ang USA ang may pinakamoderno at isa sa pinakamalaking nuclear stockpile sa buong mundo na humigit kumulang 5,000 nuclear warheads, kasama na ang strategic at tactical weapons. Hindi lang ito basta nakaimbak. Ang deployment nito ay nakaayos sa tinatawag na nuclear triad, isang doktrinang may tatlong sangay ng delivery system, mula sa himpapawid, sa lupa, at sa ilalim ng dagat. Layunin nito na tiyaking kahit pa matamaan o man-neutralize ang isa, may dalawa pang platform na makakaganti. Ito ang pundasyon ng US Nuclear Deterrence Strategy. Ang unang sangay nito, ICBM o Intercontinental Ballistic Missile kagaya na lamang ng LGM-30 Minuteman na may range na 13,000 km at kayang lumipad ng higit 24,000 km per hour. Naka-standby ang mga missile na ito sa 400 underground silo na matatagpuan sa mga state kagaya ng Montana, North Dakota at Wyoming sa mga lokasyong piniling mabuti. Ikalawa, strategic bombers kagaya ng B-52 Stratofortress, B-2 Spirit at B-21 Raider. Ang ikatlo sa kanilang nuclear triad ay ang kanilang ballistic missile submarine gaya ng Ohio-class submarines na kayang magdala ng Trident nuclear missile. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na active Ohio-class submarine ang Amerika kung saan bawat isa ay may kakayahang magdala ng 20 missile. Bawat isa sa 20 missile na ito ay pupwedeng tumarget ng napakaraming lungsod dahil nagdadala ito ng multiple independently targetable warhead. Ang mga ballistic submarine na ito ay pupwedeng magtago sa kailaliman ng dagat sa loob ng maraming buwan. Ang mga ballistic submarine na ito ang pinakamahirap i-target, pinakasurvivable, at pinakadelikadong armas na meron sa nuclear triad ng mga Amerikano. Gamit ang nuclear triad na ito, walang sino mang bansa ang gustong umatake sa Amerika gamit ang kanilang nuclear weapon. Ito'y dahil kahit masira mo ang isa rito, siguradong may dalawa pang magpaparusa sa kanilang mga kalaban. Astig ba o arogante? Depende kung paano mo titingnan. Pero isang bagay lamang ang malinaw. Hindi biro ang kapangyarihan ng militar ng Estados Unidos. Mula himpapawid hanggang kalawakan, mula dagat hanggang disyerto, may tropa, may armas,
at may teknolohiyang kayang umabot sa angmang sulok ng daigdig. Ang Amerika ay kakampi ng marami at kinatatakutan ng ilan. Sa mundong puno ng tensyon at pagbabago, ang tanong, gusto mo ba silang kasama o kalaban? Sa digmaan, hindi lamang tangke, eroplano o missile ang nagpapanalo, kundi ang gasolina, bala at pera ang tunay na hari. Sa episode nating ito, ating tuklasin ang tunay na pinagmumulan ng lakas ng USA at kung bakit ito ang kinikilalang Panginoon ng digmaan sa kasalukuyang panahon. Kung ikaw ang tatanungin, bakit nga ba nagwagi ang USA sa mga digmaang nilabanan nito tulad ng World War II at Persian Gulf War? Maaari mong isagot na mayroon silang maraming mahuhusay na general o pwede namang magaling kasi sila sa strategy o di kaya'y mayroon silang super weapon tulad ng atomic bomb at ng F-22 Raptor. Ngunit hindi iyan ang mga kasagutan. Ang nasa likod ng US victory sa maraming digmaan ay ang kanilang napakahusay na logistics. Ang logistics ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na pakainin, armasan at alagaan ang kanilang mga sundalo. Kasama din sa usapin ng logistics ang kakayahan nila na gumawa ng armas, bomba, bala, damit, gamot, kape, sigarilyo at iba pang kailangan ng isang hukbo para lumaban. At syempre, mawawala ng saysay ang lahat ng ito kung walang kakayahan ng isang bansa na mapadala ang mga supply at sundalong ito sa battlefield. Ang USA ang master ng logistics ng makabagong panahon. Mayroon silang dambuhalang ekonomiya para suportahan ang kanilang malaking war industry. May access sa halos lahat ng strategic resources ng daigdig tulad ng langis, bakal at goma. At mayroon din silang sapat na mga eroplano, barko at truck para sa pagdadala ng sundalo, tangke, bala, gasolina at supply sa mga battlefield. Sa ganitong paraan, kayang-kayang i-outproduce ng mga Amerikano ang kanilang mga kalaban, kagaya na lamang ng kanilang ginawa noong World War II nang kanilang nilunod ang mga German Tiger tanks ng libu-libong M2 Sherman tanks at ang mga Japanese battleship ng napakaraming aircraft carrier. Ito ang logistical power ng Amerika na hindi kayang tapatan ng ibang bansa. Diretsahan na tayo. Gaano nga ba kalakas ang militar ng USA sa ngayon? Ating daanan ito ng mabilisan. Ang US Army ay may humigit kumulang 250,000 sundalo na sinusuportahan ng libu-libong mga tangke, armored personnel carrier at iba pa. Dagdag pa sa kanilang punching power, ang libu-libo ding mga artillery na kayang wasakin ang kanilang mga kalaban mula sa malayo. Kaya naman, kinikilala ang US Army bilang ang pinakamakapangyarihan at ang pinakabeteranong land army sa kasaysayan. Ang karagatan naman ay pinaghaharian ng US Navy, ang namumukod-tanging naval force na mayroong 11 aircraft carrier at sapat na dami ng eroplano para ituring na ikalawang pinakamalaking air force sa buong mundo. Tama ka sa narinig mo, ang US Navy ay ang ikalawang pinakamalaking air force sa mundo. Karagdagan pa dyan ang mga US destroyer, mga missile cruiser, at hindi mabilang na mas maliliit na barkong pandigma, at syempre ang mga tahimik na killer, ang mga attack submarine at ballistic submarine ng USA. Gayunpaman, ang itinuturing na pinakamalaking alas ng US military ay ang kanilang Air Force, ang pinakamalaking hukbong panghipapawid sa kasaysayan. Meron itong humigit kumulang 5,000 combat plane na kinabibilangan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihan at iconic na eroplano tulad na lamang ng F-22 Raptor, F-15 Eagle, F-35, A-10 Warthog at napakarami pang iba. Armado din ito ng higit 200 strategic bomber tulad ng B-52 at B-2 Spirit. Sa ilalim din ng US Air Force ang libu-libong mga armed and surveillance drone na handang magpaulan ng bomba sa mga kalaban.
At ang pinakakarima-rimarim nilang armas, ang nuclear weapon na aabot ng higit 5,000 warhead, sapat para balutin ang mundo ng apoy. Dahil sa kapabilidad at armas na ito, ang USA ay tinuturing na pinakamalakas na bansa sa kasalukuyan. Ngunit, natanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nilang nagawang palakasin ng ganito ang kanilang bansa? Isang salita lamang ang kasagutan: ekonomiya. Sa kaso ng Amerika, isang dambuhalang ekonomiya ang sumusuporta at nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng ganito kalaking hukbo. Ang pagiging military superpower ng USA ay naging posible lamang dahil isa itong ganap na economic superpower. Ang US economy ay ang pinakamalaki at dynamic sa buong mundo. Ang GDP nito o ang kabuuang halaga ng mga na-produce nito ay umabot ng humigit kumulang $30.6 trillion. Ang dahilan, ang kanilang sistemang ekonomiko, ang market capitalism. Sa ilalim ng kapitalistang sistemang ito, ang USA ay nagkaroon ng malawak na pamilihan sa buong mundo. Samantala, agresibo namang nagpapalaki at nagpapaunlad ang mga pribadong negosyo na lalong nagpapataas ng productivity ng bansa. Matindi rin ang kompetisyon sa pagitan ng mga pribadong negosyong ito na labis na nagpapaganda ng serbisyo at nagpapabilis ng inobasyon at imbensyon sa loob ng USA. Para sa inyong perspektibo, mas malaki ang US economy kaysa sa China, Germany at Japan, ang tatlong kasunod niyang pinakamalaking GDP sa mundo. Ang resulta, ang USA ay mayroong purchasing power na bilhin at magpagawa ng lahat ng mga armas na mayroon sila. Kaya nilang lumaban sa isang buong digmaan nang hindi nagpapatupad man lang ng war economy kagaya noong Persian Gulf War at Afghan War. Ang lakas ng kanilang ekonomiya ay sapat para hindi maramdaman ng kanilang mga mamamayan ang epekto ng digmaan sa loob ng kanilang bansa. Ang mighty US dollars din ang itinuturing na default currency ng global trade at international reserve ng buong mundo. Ang US dollar ang daluyan ng kalakalan kapag bibili ang isang bansa ng langis, imported product at teknolohiya. Ito din ang perang ginagamit sa malakihang international transaksyon sa daigdig. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng napakalaking bentahe sa USA kung saan kaya nilang kontrolin ang ekonomiya ng kanilang kalaban ng isang pindot lamang. Kaya nilang pigilan ang daloy ng kalakalan at pera ng mga bansa sa pamamagitan ng dollar sanction at pagkontrol ng kanilang financial access para pilitin ang mga ito na makipagtulungan at sumunod sa kanila. Bukod sa lakas ng ekonomiya, ang USA ay biniyayaan din ng kanilang heograpiya. Ang USA ay isang napakalaking bansa kung saan halos lahat ng pangangailangan ng mga Amerikano ay matatagpuan na sa kanilang lupain, kaya't halos imposible silang daragin sa pamamagitan ng economic blockade at mga sanksyon. Ang USA ay may dambuhalang agrikultura. Sa katunayan, sila ang top exporter ng mais, soy at wheat sa buong mundo, ang staple food at ginagamit sa paggawa ng tinapay ng malaking populasyon ng daigdig. Madalas hindi nababanggit ng media, pero malaking bahagi ng pagkain ng China at Russia ay nagmumula sa USA, kung saan sila ang pangunahing bumibili ng mga produktong ito. Ibig sabihin, ang USA ay mayroong matinding food security kung saan kaya nilang pakainin ang lahat ng kanilang mga citizen at mayroon pa rin silang sobra-sobrang supply para ibenta sa kanilang mga kakampi at maging mga karibal. Sa kasalukuyan, tinatayang bilyon-bilyong sako ng mais, soy at wheat ang nakaimbak sa strategic reserves ng mga Amerikano para sa panahon ng kaguluhan. Bukod sa pagkain, ang USA ay isa sa mga top 10 countries na may pinakamalaking oil reserve. Sa katunayan noong 2020, ang USA ay nagpo-produce ng sapat na langis para sa sarili nitong pangailangan. Kung tutuusin, pwede silang hindi na bumili ng langis sa ibang bansa at mananatiling gumagana ang lahat ng kanilang infrastruktura.
Kung ikukumpara natin ito sa China, labis na malaki ang advantage ng mga Amerikano dahil ang kanilang karibal ay umaasa lamang sa enerhiya mula sa Middle East at Russia. Bukod sa pagpapatakbo ng ekonomiya, ang langis ay may mahalagang gampanin din sa strategic strength ng US military. Ang US military ay masasabi nating sugapa sa langis para paganahin ang lahat ng mga military hardware nito. Noong Iraq War, gumastos nga ang US military ng higit $20 bilyong para lamang mapagana ang mga air conditioning unit ng mga Amerikanong sundalo sa disyerto. Ngunit dahil sa kanilang sobra-sobrang supply ng oil at energy, hindi sila nakaramdam ng pangangailangan na tipirin ng mga sundalo. Ang pag-aalagang ito ng mga Amerikano sa kanilang hukbo ay nagagarantiya na laging mataas ang moral ng kanilang mga tauhan. Hindi rin nagtitipid ang mga Amerikano ng gasolina at diesel para sa kanilang mga tangke, eroplano at iba pang sasakyang pandigma. Dahil sa dami ng kanilang langis, malaya ang mga sundalong Amerikano na paandarin at gamitin sa ensayo ang mga war machine na ito na siya namang nagre-resulta sa pagtaas ng skills ng mga sundalo sa labanan. Ang manufacturing power ng USA ay hindi lamang malaki. Ito ay tunay na higante. Noong World War II, ang USA ay kayang bumuo ng libo-libong tangke at eroplano at milyon-milyong bala kada buwan. Sa kasalukuyan, nananatili ang deep industrial base ng mga Amerikano kung saan ang mga pabrika nito ay pwedeng mag-ship sa wartime production ng overnight kung kinakailangan. Marami sa mga US company ay dual purpose tulad ng Ford at General Motors na maaaring mag-ship agad sa pag-produce ng mga military trucks, tangke at maging makina para sa mga eroplanong pandigma kung sakaling pumutok ang digmaan. Bukod pa rito, ang USA din ang pinakamalaking arms exporter sa mundo at tahanan ng mga pinakamalaking defense manufacturer tulad na lamang ng Lockheed Martin, RTX, Boeing Defense, Northrop Grumman at General Dynamics. Masasabi mong ang USA ay isang malaking pabrika ng armas kahit sa panahon ng kapayapaan. Ang lakas ng ekonomiya at manufacturing ng mga Amerikano ay nailarawan sa isang kwento noong World War II. Napagtanto ng isang German general na matatalo na ang Germany sa digmaan nang makita nila ang isang delivery package para sa mga sundalong Amerikano. Kasama sa delivery package na ito ang isang chocolate cake para sa isang Amerikanong private na pinadala ng kanyang magulang mula sa Amerika. Winika ng German commander na kung may langis ang mga Amerikano para magpadala ng mga walang kwentang package sa battlefield, ibig sabihin, sobra-sobra ang kanilang resources at wala nang pag-asang manalo pa ang Germany. Para sa bahaging ito ng ating video, ating pag-uusapan kung paano nga ba nakarating sa battlefield ang mga sundalong Amerikano at ang kanilang kagamitan. Ito ang US Military Sea Lift at Airlift Capability. Kapag may emergency o giyera, kaya ng USA na mag-deploy ng sundalo kahit saan dahil sa kanilang massive airlift capability. May humigit kumulang 370 na mga dambuhalang air carrier na C-17 Globemaster III at C-5M Super Galaxy ang USA na kayang magdala ng daan-daang sundalo kada biyahe. Karagdagan pa rito ang halos 600 na mga C-130 na kayang magdala ng 100 sundalo sa isang biyahe lamang. Kung susumahin, ang USA ay kayang magdala ng hindi bababa sa 20,000 mga sundalo saan mang battlefield sa loob ng 24 hours. Bukod sa dami ng kanilang mga sundalong kayang ipadala, kaya din ng mga Amerikano na ipadala ang mga ito saan mang bahagi ng daigdig ng hindi lumalapag, salamat sa higit 600 na mga air tankers nito na kayang suplayan ng kanilang mga airlifter habang lumilipad. Para sa mga amateur, madaling pag-usapan ang mga missile at carrier strikes ng US Navy. Pero isa pang underrated muscle ng Amerika ay ang kanilang military sea lift. Ang military sea lift ng USA ay ang kanilang kakayahan at network ng mga barko, pantalan at ruta na kanilang ginagamit para sa paglalakbay ng malalaking puwersang Amerikano at kanilang mabibigat na kagamitan sa iba't ibang bahagi ng daigdig.
Ang American Military Sea Lift ay sumusunod sa dalawang doktrina. Ito ang Prepositioning of Forces at Ready Reserve Forces. Ayon sa dalawang doktrinang ito, ang US military ay dapat laging may nakahandang mga barko na puno ng tangke, truck, bala, pagkain at fuel na maaaring maglayag patungo sa mga labanan sa loob lamang ng ilang oras, may digmaan man o kapayapaan. Ang diskarting ito ng mga Amerikano ay lubos na nagbibigay sa kanila ng napakabilis at napakalakas na responde kung kinakailangan. Ito ay namumukod tangi sa USA dahil halos lahat ng bansa sa daigdig ay walang nakahandang barko na puno ng armas sa lahat ng oras. Sa kasalukuyan, ang USA ay mayroong 40 na naglalakihang barkong Ro-Ro cargo ship na nakalaan bilang Ready Reserve Force, 50 na mas mabibilis na light medium Ro-Ro cargo ship, 8 napakabilis na mga Algol class cargo ship, at ang kanilang pinakabagong asset, ang 15 expeditionary fast transport, ang mga Spearhead class ship. Ito ang pinakamabilis na barko ng US Sea Lift Command na kayang magbitbit ng libo-libong sundalo at kanilang mga kagamitan. Dahil din sa kakaibang disenyo nito, ang mga expeditionary fast transport ay pwedeng maglayag sa mababaw na tubig na kahit 12 talampakan lamang. Isang tunay na kabigla-biglang kakayahan, lalo na't napakalaki ng barkong ito. Kapag nagkagipitan at kinulang ang napakaraming barko ng US military, ang Department of Defense ay mayroong kasunduan sa mga Amerikanong merchant ship na magamit ang mga ito sa pagpapadala ng sundalo at equipment sa panahon ng digmaan. Ito ang tinatawag na Voluntary Intermodal Sea Lift Agreement at Maritime Security Program, kung saan ang napakaraming barkong USA ay susuportahan pa ng daan-daang barkong sibilyan sa panahon ng kagipitan. Isa pang kagilagilalas na kapangyarihan ng US Logistics ay ang kanilang kakayahan na magpagawa ng mga naglalakihang infrastructure sa loob lamang ng ilang oras. At ang mga bida nito, ang mga US Navy Seabees at ang mga Army Engineers. Ang mga engineers na ito ay kayang bumuo ng mga runway para sa mga eroplano sa loob lamang ng 24 hanggang 72 hours gamit ang iba't ibang mga aluminum matting. Kaya din nilang gumawa ng mga tulay sa loob lamang ng isang gabi at maging mga pantalan para sa mga barko para mabilis itong makapagbaba ng mga supply at equipment. Mayroon ding designated na military unit ang mga Amerikano na nakafocus lang sa pag-aayos ng kuryente at daloy ng tubig sa battlefield, mga combat linemen at maintenance personnel para mapanatili ang serbisyo sa mga lungsod habang may nagaganap na labanan. Para sa mga US military commander, hindi lang bala, langis at tangke ang resources. Kasama rito ang moral ng mga sundalo. Ang moral ay tumutukoy sa pangkalahatang kalusugan ng mga sundalo mula sa kanilang pisikal, emosyonal, psychological at maging espiritual na kalakasan. Kung mas mataas ang moral ng mga sundalo, mas motivated sila, mas kampante at mas handang lumaban kahit mahirap at delikado ang sitwasyon. Para sa US military ethos, dahil hinihingi mong isugal ng sundalo ang buhay niya sa labanan, responsibilidad mong siguraduhin na siya ay busog, malusog, komportable at merong pahinga. Kaya naman, hindi nagdadalawang isip gumastos ang military command para sa mga air-conditioned tent, malinis na shower, gym, internet, fast food, kape, sigarilyo, imported store at kahit mga concert kapag merong deployment. Hindi ito luho para sa kanila, kundi management ng logistics ng soldiers' moral. Kapag mataas ang moral, mas disiplinado, mas matapang at mas matibay ang mga sundalo sa mahabang operasyon. Para maipakita ang malasakit ng US military sa kanilang mga sundalo at iparating na hindi sila mga disposable, nagtatag sila ng Medevac system at field hospital. Ang Medevac operation o medical evacuation ay ang mabilis at organisadong paglipat ng mga sugatang sundalo mula sa frontline patungo sa ligtas na ospital o field hospital gamit ang mga helicopter o sasakyan para mailigtas ang kanilang buhay sa napakabilis na panahon.
Matindi ang resources na ibinubuhos dito ng USA, kung saan may sariling eroplano, truck at personnel ang medevac team para masiguro ang kaligtasan ng mga sundalo. Kung mapapansin ninyo, napakalaki ng pagpapahalaga ng mga Amerikano sa buhay ng kanilang mga sundalo. Ito ay dahil hindi lamang ito tungkol sa awa o drama. Isa itong mabisang strategy. Tuwing may naliligtas kang veterano, nasasalba mo rin ang kanilang battle experience, instinct at leadership na hindi mabibili. Hindi ka rin mapipilitang palitan sila ng mga baguhan na kailangan mo pang sanayin mula sa umpisa. Mapapanatili mong buo ang unit culture at teamwork at tumataas ang tiwala ng tropa na hindi sila disposable, kaya't mas buo ang kanilang loob na ibigay ang 100% nila sa susunod na labanan. Ang pag-aalagang ito sa mga sundalo ay masasabi nating tunay na tatak Amerikano talaga. Noong World War II, nag-deploy ang US Navy ng mga ice cream barges, mga literal na floating ice cream factory na kayang gumawa ng libo-libong serving ng sorbetes para sa mga marinong kakagaling lamang sa labanan. Kung kaya mong mag-serve ng mainit na burger at malamig na ice cream sa gitna ng digmaan, ibig sabihin, kaya mong isustain ang missile, fuel at oras ng tao. Yan ang tunay na superpower. Sa kasalukuyan, maraming armas na pinakikita ang mga karibal ng USA, mga parada, propaganda at video sa social media. Tila ba sinasabi nila na sila na ang hari ng digmaan? Pero ang tunay na lakas ng Amerika ay hindi nasusukat sa bilang ng kanilang mga tangke sa parada o dami ng likes sa social media. Nakatago ito sa likod ng kamera, ang ekonomiyang kayang magpondo ng mahabang digmaan, sa logistics na kayang magpakain, mag-armas at magligtas ng milyon, at sa mga pabrikang kayang maglabas ng armas ng tuloy-tuloy. Hanggat walang ibang bansa na kayang pilayin o tapatan ang pera, plano at pabrika ng USA, ingay lang ang lahat ng flex ng mga karibal nito at napakalayo pa ng kanilang lalakbayin bago nila maagaw ang titulo ng Amerika bilang ang Panginoon ng Digmaan. Sa mahigit 240 taon na kasaysayan ng Amerika, wala pang bansang nagtatagumpay na sakupin ito kahit pa noong World War II. Pero bakit? Paano na lamang kung bukas magpasya ang kanilang mga kalaban na lusubin ng Estados Unidos? Magagawa kaya nila ito? Sa episode nating ito, ating sagutin ang napakainit na katanungang, bakit nga ba imposibleng sakupin ang USA? Ang Estados Unidos ay mahahalin tulad sa isang natural na fortress, isang bansang ginawa mismo ng kalikasan para maging imposibleng sakupin dahil sa kanilang estratehikong kinalalagyan. Ang continental USA ay matatagpuan sa North America, sa isang kontinente na wala silang karibal na superpower. Sa hilaga, naroon ang Canada, hindi lang kapitbahay, kundi isang matatag na kaalyado at kaibigan ng Amerika mula pa noong unang digmaang pandaigdig na kanilang nakasama lumaban para sa kalayaan ng daigdig. Sa timog naman, naroon ang Mexico, hindi kalaban, kundi isang pangunahing trading partner ng United States. Sa unang tingin pa lamang, may kita mo kagad na protektado na ang border ng Amerika sa timog at hilaga dahil sila ay napaliligiran ng kanilang mga kaibigan at kaalyado. Bukod sa mga friendly neighbors, ang Amerika ay protektado rin ng dalawang dambuhalang karagatan sa kanluran at silangan. Sa silangan, nakabantay ang Atlantic Ocean na sumasaklaw ng humigit kumulang 106 million square kilometers, ang pangalawang pinakamalaking karagatan sa mundo. Sa pinakamalapad nitong bahagi, umaabot ng higit 6,000 kilometers ang distansya mula Europa at Africa patungo ng Amerika. Bagyuhin, maalon at napakapanganib din ng karagatang ito na kailangang tawirin ng sinumang magnanais na manakop ng USA. Isang halos imposibleng misyon para sa sinumang mangahas na gumawa nito. Sa kanluran, ang Pacific Ocean, ang pinakamalaki namang karagatan sa mundo na may lawak na 165 million square kilometers.
Sa pinakamalapad nitong bahagi, mahigit 19,000 kilometers ang layo ng Asya patungo sa pinakamalapit na baybayin ng USA, ang California. Ang karagatang Pasipiko ay walang patawad, isang napakalawak na dagat ng mga bagyo, alon at isolation. Kung ang Atlantic Ocean ay hamon, ang Pacific Ocean naman ay bangungot ng sinumang mangangahas na tumawid. Sa kasaysayan ng daigdig, walang modernong hukbo na nakatawid sa dagat na ito upang sumalakay sa Amerika. Maging ang Japan noong World War II ay bigong makaabot sa mainland USA kahit sa peak ng kanilang kapangyarihan. Dalawang karagatan, dalawang higanteng pader na humaharang sa kahit sinong mangahas na tumawid patungo sa mainland USA. Kahit magsabay-sabay pa ang China, Russia at Iran sa pagsalakay, kailangan muna nilang tawirin ang dalawang dagat na ito, bit-bit ang milyon-milyong sundalo, supply at armas bago pa sila makalapit sa US soil. Sa kasamaang palad pa sa mga nagbabalak sumalakay, ang mga border ng USA ay bantay sarado ng mga spy satellite, kaya't imposibleng makalusot ang mga kalaban ng hindi napapansin. Kapag nakita ng Amerika na tumatawid ka ng dagat para sumalakay, humanda ka na, dahil ang susunod mong kakalabanin ay hindi na lamang ang kalikasan, kundi ang pinakamalakas na hukbong pandagat at panghimpapawid sa mundo, ang US Navy at US Air Force. Simple lang ang kanilang prinsipyo: see it, stop it, and never let it land. Mula sa malayo, ang armada ng mga kalaban ay palulubugin na ng mga aircraft carrier group, attack submarine, missile attacks at mga kaalyado ng USA bago pa makalapit ang mga ito sa baybayin. Kung siswertihin at merong makalapit, ang pupulbos sa mga natitirang kalaban ay ang underrated ngunit napakamakapangyarihang US Coast Guard, ang ika-12 pinakamalaking naval force sa mundo. Kasama pa dyan ang mga missile batteries ng parehong Navy at Army na magpapalubog sa mga barko ng kalaban. Ang nabanggit ay ang defensive blueprint ng USA na alam ng publiko, pero ang kanilang eksaktong plano, classified. Sa madaling sabi, meron ng plano ang US government kapag nangyari ang pagsalakay na ito, ngunit hindi ito alam ng mga kalaban. Ngunit paano kung sa isang himala ay makalagpas ang mga kalaban sa outer defenses ng USA at makalapag sila? Masasakop ba nila ang Amerika? Sa maikling sagot, hindi, imposible pa rin. Pero bakit? Ang Estados Unidos ay napakalawak. Ito ang ikatlo sa pinakamalaking bansa sa mundo na may lawak na humigit kumulang 9.8 million square kilometers. Ibig sabihin, hindi lang ito malaki, sobrang laki ng United States. Para makontrol at okupahin ang ganitong lawak ng teritoryo, kailangan ng isang umaatake ng daan-daang libo hanggang milyong sundalo, kasama ang milyon-milyong tonelada ng supply, pagkain, gasolina, medikal na kagamitan at transportasyon. Hindi biro ang logistics na kailangan dito. Daan-daang base, ruta at linya ng supply ang kinakailangang bantayan at panatilihin para hindi mamatay sa gutom o kulangin sa supply ang mga sumasalakay. At tandaan, ang pagkakaroon ng napakalaking armada ay pwedeng maging balakid sa plano ng umaatake. Dahil mas malaking hukbo at armada, mas madaling madetect ng mga satellite, patrol at naval sensor, at kagaya ng ating naunang punto, kapag nakita ka ng US Navy at Air Force, siguradong sabog ka. Isipin mo na lamang, papaano mo maitatago sa mapagmatsyag na mata ng US satellite at mga patrol planes ang libu-libong barko na magdadala ng iyong mga sundalo, kanilang mga supply at kagamitan nang hindi natutunugan. Bukod sa lapad, napaka-diverse din ng heograpiya ng Estados Unidos. May mga matitinding disyerto sa southwest, malalamig at matataas na kabundukan sa Rockies at Sierra, malalawak na plains at prairie sa Midwest, malalalim na kagubatan sa Pacific Northwest at Appalachia, at maaraw at maulan na klima sa iba't ibang rehiyon. Ang diversity na ito ay nagbibigay ng yaman at ganda sa Amerika, ngunit natural na bangungot sa mga kalaban. Kung ikaw ang military commander, ito ang mga dapat mong isaalang-alang. Ang mga tropa mong sumasalakay ay kinakailangang magdala hindi lamang ng mga normal na uniforme at kagamitan,
kundi pati ng mga bersyon na ito na panlamig, pangdisyerto, pangkagubatan at marami pang iba. Dagdag pa dyan ang mga medisina na akma sa bawat uri ng terrain. Ang init ng disyerto ay magpapatuyo ng sundalo at kagamitan. Ang malalamig na bundok ay magpapabagal sa mga mechanized unit. Ang kagubatan at swamp naman ay magpapabagal sa transportasyon at magdudulot ng mataas na casualty mula sa exposure, mga tropical na sakit at mga aksidenteng sanhi ng terrain. Sa madaling salita, ang heograpiya ng Amerika ang magpapalala sa logistical problem ng mga mananakop at kung hindi nila ito masasagot, ito ang magdedesisyon kung sila ba ay mabubuhay o mamamatay. Ang kagutuman, kawalan ng enerhiya at pagbagsak ng supply chain ang pumapatay sa karamihan ng mga bansa sa panahon ng digmaan. Pero sa Amerika, ibang usapan yan. Mayroon silang napakalawak na sistema ng agrikultura at industrial center na nakakalat mula sa iba't ibang bahagi ng kanilang malaking bansa. Kahit putulin ng mga mananakop ang kanilang access sa international trade, ang USA ay may sapat na mga bukirin, langis, mineral at pabrika upang suportahan ang kanilang sarili. Ang USA ang top producer ng wheat, mais at soy sa mundo. Kaya naman, masasabi natin na hindi mo pwedeng gutumin ang mga Amerikano dahil meron silang supply nito. Pagdating naman sa langis, ang Amerika din ay may sariling oil industry na kayang suportahan ng kanilang buong bansa. Kaya naman, anumang bansa na mangahas na sumalakay sa Amerika ay dapat maghanda sa isang kalabang hindi nauubusan ng pagkain, bala at enerhiya sa loob ng napakahabang panahon. Ngayon naman, kahit makalusot ang mga kalaban sa karagatan at sa kanilang mga satellite network, may isang problema na hindi pa rin malalampasan ng mga kalaban. Ito ang mismong mamamayan ng Amerika. Mayroong 330 milyong Amerikano at higit 400 milyong mga baril. Oo, tama ka sa narinig mo. Mas maraming baril sa Amerika kaysa sa tao at karamihan dito ay nasa kamay ng mga sibilyan. Sa ilalim ng kultura ng Amerika, ang karapatan sa sandata ay hindi lamang pribilehiyo kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ay protektado ng Second Amendment ng US Constitution kung saan ang pagkakaroon ng baril ay tinuturing na karapatan ng isang tao. Ang USA ang tanging bansa sa mundo na kung sakaling magkaroon ng invasion, ang kalaban mo ay hindi lamang ang hukbo, kundi ang bawat tahanan. Sa mga probinsya ng Amerika, halos bawat bahay ay merong baril para sa pangangaso o proteksyon. Isama mo pa ang milyon-milyong dating mga sundalo at mga law enforcement officer na marunong sa taktika at depensa. Ang resulta, isang populasyong hindi kailanman magiging madaling sakupin dahil bago pa man makalapit ang mga mananakop sa kanilang kabisera, mapapalaban na sila sa bawat bayan at lansangan ng Amerika. Noong World War II, maging si Admiral Isoroku Yamamoto ng Japan, ang utak sa likod ng pag-atake sa Pearl Harbor, ay umamin na ang pagsalakay sa mainland USA ay magiging kabaliwan. Sabi niya, "You cannot invade the mainland United States. There would be a rifle behind every blade of grass." Isa itong babala, hindi lamang pa sa mga kalaban ng United States kundi sa buong mundo, na ang sino mang susubok sakupin ng Amerika ay magbabayad ng napakalaking halaga sa dugo at buhay bago pa man sila makapasok sa mga lungsod. Para masakop ang isang bansa, karaniwan ay kinakailangang masakop ng mga kalaban ang kanilang kabisera at ito na ang katapusan ng digmaan. Ngunit, hindi ito ang sitwasyon ng mga Amerikano. Hindi mo basta-basta mapuputol ang ulo ng bansang ito dahil kahit makubkub mo ang kanilang kabiserang Washington DC, mananatiling buhay ang pamahalaang Amerikano. Ang United States ay parang katawan na may 50 puso. 50 states, 50 center of power. Bawat isa ay may sariling pamahalaan, hukbo at ekonomiya na kayang tumindig sa oras ng krisis. Ang sistemang ito ng federalism ang nagpapalakas sa Amerika. Kahit tamaan mo ang isa, kaya pa ring mag-function ng ibang estado. May mga US states na kasing yaman at kasing laki na mga bansa sa labas ng Amerika, kagaya na lamang ng Texas at California. Ang mga lokal na pamahalaan nito ay may kakayahan at kalayaang magpatuloy
kahit mawala ng kautusan mula sa sentral na pamahalaan. Sa ganitong disenyo, kahit pa maparalisa ang kabisera, tuloy pa rin ang ekonomiya, komunikasyon at operasyon ng bansa. Hindi lamang ang kapangyarihan ng pamahalaan ang decentralized sa Amerika, pati ang kanilang mga pangunahing sektor tulad ng enerhiya, transportasyon, pananalapi, komunikasyon at serbisyong publiko. Ang mga bangko, data center, logistic hubs at power facility ay nakakalat sa iba't ibang estado, kaya naman hindi kailanman mawawala ang operasyon ng bansa dahil lamang sa isang pagkatake o kalamidad. Kung ikukumpara natin ito sa Pilipinas kung saan ang karamihan ng mga critical na infrastruktura at nerve center ay nakasentro sa iilang lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Sa Amerika, halos bawat estado ay may sariling economic at logistical system. Kaya kung sakaling mawasak ang New York, tatayo pa rin ang Chicago, Dallas o Los Angeles. Ang sistemang ito ng decentralization ang tunay na dahilan kung bakit napakahirap patumbahin ng Estados Unidos. Dahil kahit mawalan ka ng isang bahagi, tuloy pa rin ang tibok ng buong bansa. Para lalo mong maunawaan ang tunay na lalim at lapad ng depensa ng Estados Unidos, kinakailangan mong maunawaan na ang kanilang puwersa ay hindi nagwawakas sa loob ng kanilang teritoryo, kundi nasa bawat sulok ng planeta. Ang mga Amerikano ay may base sa Japan, Germany, Italy, South Korea, Middle East, Pilipinas at mga isla ng Pacific. Mga estratehikong lokasyon na nagsisilbing outer defense at tulay ng impluensya ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gamit ang mga base militar na ito, madedetect agad ng USA kung mayroon bang aksyon na laban sa kanila at dito pa lamang, maaari na nila itong pigilan. Sa larangan naman ng ekonomiya, umiikot ang buong mundo sa US dollars. Halos lahat ng pandaigdigang kalakalan, mula sa langis hanggang sa mga microchip, ay nakatali sa sistemang pinatatakbo ng Amerika. Kaya kahit ang mga bansang ayaw o kumukontra sa kanila, ay hindi gugustuhing bumagsak ang Amerika dahil siguradong pati ang kanilang ekonomiya ay madadamay. Bukod pa rito, ang halos lahat ng makabagong teknolohiya mula sa mga operating system, semiconductor, software, social media at kahit aerospace innovation ay gawang Amerikano o kontrolado ng mga kumpanyang Amerikano. Kaya ang kamatayan ng bansang Amerika ay nangangahulugan ng pagkawala din ng lahat ng mga bagay na ito. Ang impluensyang ito ay parang hindi nakikitang kalasag na bumabalot sa Amerika dahil aminin man o hindi ng maraming bansa, hindi nila gugustuhing bumagsak ang USA at masakop ito ng ibang bansa. Bakit mo gugustuhing sakupin ng isang bansa na kontrolado ang daloy ng pera, impormasyon at komunikasyon ng mundo? Ito ang dapat pakaisipin ng mga bansang gustong sumalakay sa Amerika. At iyan ang dahilan kung bakit imposibleng masakop ang USA sa ngayon. Kapag naririnig natin ang salitang imperyo, naiisip agad natin ang Roma na sinakop ang halos buong Europa o ang Great Britain na ginawang kolonya ang kalahati ng daigdig. Pero sa kasalukuyang panahon, may isang imperyo na hindi gumagamit ng espada o kanyon, kundi ng dolyar, teknolohiya at impluensya. Ito ang American Empire. Hindi opisyal, hindi ipinagmamalaki, pero ramdam mo ito saan ka man naroroon. Mula sa mga pelikulang pinapanood mo, sa cellphone na hawak mo ngayon, sa fashion, musika na sinusunod ng karamihan, at maging ang perang nagpapatakbo ng pandaigdigang ekonomiya. Isang imperyo na hindi kinakailangang manakop para maghari, dahil ang buong mundo mismo ang lumalapit dito. Sa episode nating ito, ating sasagutin ang katanungang, ano nga ba talaga ang American Empire? Paano ba ito nabuo? At sa ating panahon ngayon, nananatili pa rin ba itong pinakamakapangyarihang imperyo sa daigdig? Bago tayo magsimula, ano nga ba muna ang isang imperyo? Hindi lamang ito tumutukoy sa isang bansang nanakop ng lupain.
Ang tunay na imperyo ay isang bansang may kakayahang magdikta ng kapangyarihan na lampas sa sarili nitong hangganan. May apat na pangunahing kapangyarihan ang isang imperyo. Una ay ang projection power. Tumutukoy ito sa kakayahan ng isang bansa na magpadala at magpakita ng puwersa saan mang bahagi ng daigdig. Halimbawa na lamang, ang British Royal Navy noong peak ng British Empire ay nagpapatrolya sa lahat ng karagatan ng daigdig upang bantayan ito. Ikalawa ay ang impluwensya at kontrol. Ang isang tunay na imperyo ay kayang baguhin ang takbo ng ekonomiya, politika at maging lipunan ng bansang gusto nilang isailalim. Sa pamamahala ng French Empire sa Vietnam at Laos, ganap nilang binago ang pamahalaan, ekonomiya at maging paraan ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Ikatlo, institutional reach. Ang kakayahan ng bansa na diktahan ang mga polisiya at patakaran na sinusunod ng mundo. Halimbawa, ang pinagsamang lakas ng USA, United Kingdom at Germany ay kayang pigilan ng World Bank na magpautang sa mga bansang hindi nila kasundo. At ikaapat, narrative power. Ang isang ganap na imperyo ang magdidikta kung ano ang normal at lehitimo sa daigdig. Halimbawa na lamang noong sinaunang panahon, ang batas ng Rome at kanilang kultura ang kinikilala at tinitingala bilang tunay na simbolo ng sibilisasyon. Ang apat na katangiang ito ang magpapatunay kung ang isang makapangyarihang bansa ba ay isa ng tunay na imperyo. Pero paano nga ba nagsimula ang kasaysayan ng American Empire? Ang bansang Estados Unidos ay pinanganak dahil sa isang revolusyon laban sa British Empire. Nang kanilang makamit ang kanilang kalayaan, ang bagong sibol na bansa na binubuo ng 13 koloni ay mabilisang dumaan sa pagpapalakas. Mula sa silangan, mabilis na dinurog ng mga Amerikano ang mga Native American at iba pang mga kalaban sa North America, hanggang kanilang ganap na masakop ang buong contiguous United States na alam natin sa kasalukuyan. Para sa mga Amerikano, ang pagiging pandaigdigang imperyo ay kanilang tadhana. Ayon sa Manifest Destiny, isang manifestong naisulat noong 1850s, ang Amerika ay nakatadhanang magpalawak at ipakalat sa mundo ang isang regalo. Ang regalo ng tamang pamumuhay, ang The American Way. Dala-dala ang apoy ng American nationalism at paniniwalang dapat ipakalat ang American Way. Nagsimulang mangangkin ng lupain ng USA. Isa-isang bumagsak sa kamay ng Amerika ang mga maliliit na isla sa Pacific tulad ng Midway, Hawaii at iba pang mas maliliit na kapuluan. Gayunpaman, ganap na magiging imperyo ang USA noong 1898 nang kanilang makalaban ang nanghihinang Spanish Empire. Sa isang hindi patas at napakabilis na digmaan, dinurog ng industrialized na Amerika ang matandang Spanish Empire sa mga labanan sa Cuba at Manila Bay. Kinamkam ng mga Amerikano ang natitirang lupain ng Spanish Empire sa Cuba, Guam, Puerto Rico at Pilipinas. Sa pagwawaging ito sa digmaan, ang USA ay kinilalang isa ng ganap na global power. Sa dalawang magkasunod na digmaang pandaigdig, ang USA ang nagsilbing tagapagtanggol ng malayang mundo at demokrasya, kung saan sila ang naging pinakamalaking faktor sa pagwawagi ng Allied Forces. Lubos na lumawak ang impluwensya ng USA makalipas ang World War II dahil sila ang tumayong leader ng malayang mundo at tagatulong sa mga bansang nawasak ng digmaan. Magpapatuloy ang pamumuno na ito ng USA sa kanilang mga kaalyado ng humigit kumulang 5 dekada sa panahon ng Cold War. Makakamit ng Amerika ang kanilang titulong undisputed leader ng daigdig noong 1991 nang bumagsak ang kanilang pinakamalaking karibal, ang USSR. Kaya naman, masasabi natin na ang ating panahon sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng tinatawag na US hegemony. Pero bakit nga ba natin nasabi na merong American Empire?
Ito ay dahil kanilang nasatisfy ang apat na katangian na ating nabanggit. Unahin natin ang military power. Sa mga nauna nating episode, ilang beses na nating nabanggit na ang USA ay ang pinakamakapangyarihang military force dahil sa dambuhala nitong Air Force at Navy, napaka-veteranong army at katakot-takot na dami ng nuclear weapon. Dominado nila ang kalangitan, karagatan at impormasyong militar. Ngunit isang aspekto ng military strength na ito ng USA ang palaging nakakaligtaan at masasabi kong mas mahalaga pa kaysa sa inaakala ng marami. Ito ang kanilang mga base militar sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang Estados Unidos ay mayroong humigit kumulang 700 military bases na nakakalat sa mahigit 80 bansa. Ang mga base na ito mula sa mga napakalaking mega bases hanggang sa maliliit na lilipad bases ay nagsisilbing forward operating bases ng US military. Dito, naka-preposition ang mga sundalo, kagamitan bilang ready reserve force kung sakaling magkaroon ng tensyon o digmaan. Bukod dito, nagsisilbi rin ang mga ito bilang mga forward supply hubs kung saan nakaimbak ang mga gasolina, diesel, bala, pagkain at mga critical logistics na kayang ihatid sa mga hotspot o labanan ng mas mabilis kaysa sa sinumang kanilang karibal. Marami ring base na nakapwesto malapit sa mga choke point at strategic region, kaya nagiging sentro rin ito ng surveillance at intelligence gathering gamit ang mga radar, satellite, drones at mga signal intercept technologies. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng base ng Amerika sa isang rehiyon ay nagsisilbing deterrent o babala sa sinumang nagnanais manggulo dahil narito ang Estados Unidos na handang rumesponde anumang oras. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang base militar ng Amerika sa labas ng kanilang teritoryo. Una rito ay ang Ramstein Air Base sa Germany. Ito ang pinakamalaking American Air Base sa labas ng USA. Dito nakabase ang US Air Force pa sa Europa at Africa at nagsisilbi rin itong headquarters ng NATO Allied Air Command. Ang base militar na ito ay may kakayahang magsagawa ng mga strategic airlift, refueling operation at emergency response sa buong Europa at Middle East. Naglalaman ito ng daan-daang fighter plane, mga bomber task force at dambuhalang airlifter at air tanker, sapat para durugin ang mga kalaban na maaaring sumalakay mula sa Europa at Africa. Kung ang Ramstein Air Base ay ang pinakamalaking air base sa labas ng USA, ang ikalawa naman ay ang pinakamalaking military base. Ito ang Camp Humphreys sa South Korea. Dito, nakaistasyon ng libo-libong sundalo mula sa Second Republic of Korea US Combined Division. Kabilang rin dito ang 1st Armored Brigade Combat Team na may humigit kumulang 90 Abrams main battle tank at higit 100 Bradley fighting vehicle. Kaya naman, kinikilala ang puwersang ito bilang isa sa pinakaarmado at pinakahandang armored formation na nakapwesto sa labas ng Estados Unidos. Ang puwersang ito ay may sariling aviation unit, artillery at air defense system. Ang malaking puwersang ito ay inilagay sa South Korea bilang matatag na deterrent laban sa pagsalakay ng mga North Koreans. Ang sumunod ay ang grupo ng mga military bases sa Okinawa Island chain ng Japan. Binubuo ito ng Kadena Air Base, Futenma Military Base at iba pang mas maliliit na installation. Ang mga base militar na ito ay ang tinatawag na tip of the spear ng US Pacific Strategy at China Containment Policy dahil napakalapit nito sa mga critical na hotspot tulad ng Taiwan Strait, East China Sea at South China Sea. Mula Okinawa, kayang magpalipad ng Amerika ng fighter jet, mga bombers, maritime patrol aircraft na makararating kagad sa mga lugar na ito sa loob lamang ng ilang minuto. Meron ding mga nakadeploy ditong mga Marines, Special Forces at iba pang Rapid Reaction Unit na pwedeng sumalakay kapag may krisis o tensyon sa rehiyon. Sa madaling salita, kung merong unang galaw na gagawin ng Amerika kung sakaling magkaroon sila ng labanan sa China, malamang dito magmumula ito sa Okinawa.
Ang ikatlo ay ang Diego Garcia Military Base sa Indian Ocean. Isa itong napakahalagang strategic base kung saan nakapwesto ang mga B-52 at B-2 bombers ng Amerika sa mga nakaraang operasyon ng Estados Unidos, kabilang na sa mga airstrikes laban sa mga target sa Iraq. Dito mismo sa Diego Garcia nag-take off ang mga B-2 Spirit bomber. Dahil sa kinilalagyan nitong nasa gitna ng Indian Ocean, hindi ito pa pwedeng targetin ng karamihan ng mga missile ng kalaban. Meron din itong sapat na lapit para makapagsagawa ang mga Amerikano ng mga long-range precision bombing sa mga labanan sa Middle East. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang Diego Garcia bilang isa sa pinakamahalagang stealth strike platform ng US military. At ang pang-apat ay ang Al Udeid Air Base sa Qatar. Ang base militar na ito ay sentro ng operasyon sa buong Middle East. Dito matatagpuan ang Combined Air Operations Center, ang utak sa lahat ng mga air mission ng USA at NATO sa rehiyong ito. Mula rito, pinamumunuan ng mga Amerikano ang mga airstrike, surveillance mission, aerial refueling at real-time battlefield monitoring mula sa Iraq, Syria, Afghanistan hanggang sa buong Persian Gulf. Sa tuwing may krisis sa Middle East, mula sa pagtugis ng mga bandido hanggang sa mga precision strike sa mga Iraqi militia, ang unang nakatatanggap ng impormasyon ay ang command center na ito. Ang napakaraming base militar na ito, dagdag pa ang 11 super carrier ng US Navy, ay nagbibigay sa mga Amerikano ng isang napakalawak at halos walang kapantay na kakayahan sa power projection. Ibig sabihin, kaya nilang magpakilos ng hukbo, fighter jet, special forces, bombers at mga naval fleet sa anumang kontinente sa loob lamang ng ilang oras o araw. Kadalasan, ang USA ay hindi na kinakailangang magpaputok ng bala o kanyon dahil ang simpleng presensya lamang ng kanilang carrier strike group o pagtatayo ng kanilang military base ay sapat na upang patahimikin ang isang rehiyon. Ang sumunod na lakas ng American Empire ay ang kanilang economic power. Ang USA ay ang pinakamalaking ekonomiya sa daigdig na may GDP na aabot ang $27 trillion. Mas malaki pa kaysa pinagsamang ekonomiya ng Japan, Germany at United Kingdom. Sa laki nito, ang US economy ang kumakatawan sa humigit kumulang 25% ng buong global GDP. Kaya naman, anumang galaw nito ay may epekto sa lahat ng bansa sa mundo. Bukod dito, mahigit 100 bansa ang direktang nakaasa sa kanilang ekonomiya mula sa kalakalan, remittances, investment at maging pag-import ng teknolohiya at pagkain. Sa katunayan, ang China, ang kanilang pinakamahigpit na karibal, ay may mahigit $700 billion worth ng trade volume sa Amerika kada taon. Kung nanaisin ng Amerika na gipitin ng isang bansa, pwede nitong gamitin ang kanilang economic power para makuha ang kanilang nais. Isa sa pinakakaraniwang paraan nito ay ang taripa o tariff, kung saan tinaasan ng mga Amerikano ang buwis sa mga inaangkat na produkto mula sa isang bansa para pahirapan ang kanilang ekonomiya. Pwede rin silang magsagawa ng sanksyon sa isang bansa kung saan pipigilan nila ang bansang ito makagamit ng dolyar o hindi nila bebentahan ng mga produkto at mga kritikal na teknolohiya. Sa sobrang laki ng ekonomiya ng Estados Unidos at sa lawak ng koneksyon nito sa pandaigdigang kalakalan, ang simpleng pag-adjust ng kanilang polisiya ay sapat para magkaroon ng krisis sa kabilang bahagi ng daigdig. Bukod sa pagkakaroon ng napakalaking ekonomiya, ang USA din ang may kontrol sa pinakamahalagang currency o salapi sa kasalukuyang panahon. Ito ang US dollars. Ang dolyar ang dugo ng global economy. Kapag bumagsak ang dolyar, nanginginig ang ekonomiya ng buong mundo. Hindi lamang ito simpleng pera. Ito ang pangunahing reserve currency ng planeta. Ginagamit pambayad ng langis, global trade, utang, international banking, at halos lahat ng mahalagang transaksyon sa mundo. Ibig sabihin, kahit ayaw mo sa Amerika, wala kang takas.
kailangan mo pa rin gumamit ng dolyar para makapagnegosyo ka sa global stage. Marami din sa mga institusyong nagpapautang at tumutulong sa national development tulad ng World Bank at International Monetary Fund ay nasa ilalim din ng impluwensya ng USA. Kung nais mong makautang sa mga ito, kinakailangan muna nilang sumunod sa mga rules na pinatutupad ng mga Amerikano. Ang pangatlong aspekto ng American Empire ay ang cultural power o epekto sa kultura ng daigdig. Bagamat nagmula ang wikang Ingles sa United Kingdom, ang modernong anyo nito ay naging simbolo na ng American influence mula sa negosyo, agham, entertainment, internet hanggang diplomacy. Mahigit 1.5 bilyong katao sa buong mundo ang gumagamit o nakaiintindi ng English. Kaya naman, ito ang most widely spoken language sa buong mundo at malaking bahagi nito ay dahil sa lakas ng kulturang Amerikano. Gayunpaman, wala na sigurong mas malaking simbolo ng US cultural power kaysa sa Hollywood. Ang larangan ng entertainment ay dinodomina ng Hollywood film na hindi lamang gumagawa ng pelikula, kundi nagtatakda rin ng global standard pagdating sa storytelling, visual, acting at maging ideolohiya. Ang mga pinakasikat na icon ng ating panahon ay malamang sa malamang produkto din ng Hollywood o naipalabas na rito, tulad na lamang ni Superman, Harry Potter, Batman, Iron Man at kung sino-sino pa. Ang American music mula sa jazz, blues, rock, hip-hop, pop hanggang electro-dance music ay hindi lamang naging batayan ng modernong tunog ng buong mundo, kundi naging sentro din ng global music identity. Marami sa mga musika na napoproduce sa iba't ibang bansa, bagamat orihinal nilang isinulat, ay kadalasang inspired ng tunog, style at genre na nagmula sa Amerika. At ang ikaapat, Digital Empire. Sa modernong panahon, isang panibagong teritoryo ng kapangyarihan ang nabuo. Hindi ito sa lupa, dagat o kalangitan, kundi sa internet. At dito, ang Estados Unidos ang tunay na hari. Ang Google, YouTube, Meta, Apple, Microsoft ay hindi lamang mga kumpanya, kundi ang mismong skeleton ng global digital infrastructure at kung bumagal o bumagsak ito, kasama nilang babagsak ang buong global trade economy. Halos lahat ng platform kung saan umiikot ang impormasyon, komunikasyon, negosyo at entertainment ay pagmamay-ari o nakabase sa Amerika. Bukod sa economic sanction, maaari ding gamitin ng USA ang kanilang technology monopoly para ipantakot sa mga kalaban nila. Ayaw mong sumunod? Wala mo ng Facebook, Google o Apple product sa bansa ninyo. At hindi lamang impormasyon ang hawak ng mga Amerikano. Ang Estados Unidos din ang nangungunang exporter ng mga high-tech products sa mundo tulad ng smartphone, computer processor, aerospace system, advanced semiconductor hanggang operating system at mga software. Ang Apple, Qualcomm, Intel, Nvidia at Boeing ay ilan lamang sa mga kumpanyang Amerikano na nagtatakda ng global standard sa high-tech manufacturing. Bukod sa mga nabanggit, ang mga pinakamahalagang patent sa modernong teknolohiya mula sa AI system, microchips, advanced robotic, biotechnology hanggang cybersecurity ay rehistrado at pagmamay-ari ng mga kumpanyang Amerikano. Dahil dito, kahit ang mga bansang teknolohikal na kalaban o karibal ng Estados Unidos ay napipilitang umasa sa mga American patent, American software o American component para gumana ang kanilang sariling industriya. Sa kabila ng kanilang napakalawak na kapangyarihan, kontrol at impluwensya sa daigdig, hindi pa rin hayagang tinatanggap ng mga Amerikano ang katawagang imperyo. Pero bakit? Dahil ang pundasyon ng Estados Unidos ay nakabaon sa idealismo, sa paniniwala na sila ang tagapagdala ng kalayaan, demokrasya at karapatang pantao. Ang salitang empire ay taliwas sa kanilang pambansang identity bilang bansang lumalaban sa kolonyalismo. Kaya imbis na tawaging imperyo ang kanilang bansa, mas nais ng mga Amerikano tatawagin ang kanilang bansa
bilang tagapagtanggol ng demokrasya, kahit ang aktwal na lawak ng kanilang impluwensya at kontrol ay tumutugma sa katangian ng isang makabagong imperyo. Para sa ating susunod na episode, ating pag-usapan ang pinakamahigpit na kaalyado ng USA sa Asya. Ito ang Japan. Ano nga ba ang nangyari sa bansang minsang nagpayanig sa Pacific? Gaano nga ba sila kalakas ngayon? At ano ang kanilang gampanin sa makabagong arena ng geopolitics? Kung naghahanap ka pa ng ibang episode kagaya nito, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode na pinamanggatang Kontrahin ng China, ang NATO ng Asya. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga matatalino at may hilig sa kasaysayan pero maangas.